Tapos na naman ang araw ng Kapaskuhan at nagmamadali na ring matapos ang selebrasyon ng bisperas ng bagong taon. Pero doble pa rin ang pagiging abala ng ilan sa ating mga kababayan dahil sa paghahanda naman sa selebrasyon ng pista ng kanilang mga patron. Ngayong papasok na buwan ng Enero, sino ba naman ang hindi makakapansin sa pagiging abala ng mga taga-Quiapo? Paparating na naman kasi ang paggunita nila sa pista ng isa sa pinakakilalang imahe sa buong bansa, ang imahe ng kung tawagin ay mahal na poong Nazareno o ang itim na Nazareno. Tinatawag ang pistang ito bilang translasyon, isang pista na dinadaluhan ng napakaraming deboto na handang suungin ang hirap, pagod at gitgitan para lamang mahawakan o mapunasan man lang ang imahe ng itim na Nazareno. Naniniwala kasi sila na ang panyong inihahaplos sa itim na Nazareno ay may kakayahang magpagaling ng mga karamdaman at magkaloob ng himala sa mga naniniwala dito. Minsan na akong pumasok sa simbahan ng Quiapo at nakita ng aking mga mata ang itsura ng itim na Nazareno. Sa oras na yon ay isang tanong ang mabilis na nabuo sa aking isip. Bakit kulay itim ang imaheng ito? Alam naman natin na hindi itim ang balat ng lahing Hudyo na pinagmula ng ating Panginoong Hesus. At hindi rin kulay itim ang kauna-unahang imahe ng larawan ni Kristo na inilabas noong panahon ng Middle Ages sa Europa. Ang imahe ng itim na Nazareno ay sinasabing dinala sa ating bansa ng isang galyon o barkong pangkalakal mula sa bansang Mexico noong May 31, 1606. May dalawang paniniwala kung bakit itim ang kulay nito. Una ay dahil daw ito sa mantsa ng usok ng napakaraming kandila na itinirik sa harapan nito. At pangalawa ay dahil daw nasunog ito nung magkaroon ng sunog sa barkong nagdala nito. Pero ayon sa researcher at pari ng simbahan na si Monsignor Sabino Venco, hindi totoo ang mga paniniwalang ito. Dahil ang totoo'y ang kahoy na ginamit mismo sa pag-ukit nito ay galing sa puno ng meskite. Ang puno ng meskite ay isang puno na kulay itim ang kahoy. Ngunit sa kabila ng sinasabing ito ng Monsignor, marami pa rin ang naniniwala na ang itim na kulay nito ay tanda ng milagro na ito'y nakaligtas sa sunog doon sa barkong nagdala dito. Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyong tao, saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang rebulto. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Maaaring mamili at pumutol ng matitigas na kahoy sa gubat tulad ng cedro, encina at cypress. Ang kaputol na kahoy nito ay ginagawang panggatong at ang kaputol naman nito ay ginagawang Diyos-Diyosan. Ang isang piraso ay iginagatong para magbigay init sa kanya at para paglutuan. Ang isang piraso ay ginagawang rebulto para sambahin. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-iihaw ng karne at nasisiyan siyang kumakain nito. Kung nadarama niya ang init ng apoy ay nasasabi niya ang ganito, ang sarap ng init. Ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa rebulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ang mga taong yon ay mga mangmang at di inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang isipan sa katotohanan. Hindi na nila naisip na ang kaputol ng ginawa nilang rebulto ay ginamit na pangluto sa tinapay at karneng kanilang kinain, at hindi man lang nila itinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy. Ang aking katanungan tungkol sa kulay ng poong Nazareno ay nakaabot sa pagbabalik tanaw ko sa panahon ng mga Kastila noong Middle Ages, kung saan natuklasan ko na ang mga sinaunang Kastila pala sa Europa ang pinaka-racist na tao sa mundo. Galit sila sa mga taong may itim ang kulay dahil tumatak sa kanilang isip ang pananakop ng mga Afrikanong Muslim sa kanilang bansa noong ika-8 siglo. Maliban dito
Ang Katolisismo na siyang pangunahing relihiyon ng Espanya ay kilala rin sa pagiging racist dahil sila yung nangunguna sa pagbebenta ng mga negrong alipin o slave trade. Naitanong ko tuloy sa aking sarili, kung ang bansang Mexico ay sinakop ng mga Kastila at ang mga Kastila at ang mga Katoliko noon ay kilalang mga racist, bakit naisipan ng iskultor nito na gawing negro ang Poong Nazareno? Ano ang kabuluhan ng isang Diyos-Diyosan matapos na hugisan ng lumilok sa kanya? Isang larawang yari sa metal, tagapagturo ng kasinungalingan. Dahil ang mga praile sa ating kasaysayan ay kilala sa pagiging racist, pinaniwala nila ang mga Pilipino noong unang panahon na ang kulay ng itim na Nazareno ay dulot ng pagkasunog nito o maaaring pagkababad nito sa usok ng kandila. Ito ay dahil hindi nila matanggap ang pagkakagawa ng itim na Nazareno dahil inihalin tulad dito sa mga negro. Pero ano nga ba ang tunay na dahilan at bakit ang rebultong ito ay sinadyang gawin mula sa itim na kahoy? Bakit pinili ng iskultor na sadya siyang gawing negro? Ito ang nagbigay ng dahilan kay Mrs. Gemma Cruz Araneta, isang sikat na politiko at miyembro ng makapangyarihang pamilya ng Araneta sa Pilipinas na silipin ang tunay na pinagmulan ng itim na Nazareno. Si Ginang Gemma Araneta ay nanirahan sa Mexico sa loob ng 20 taon noong panahon ng martial law, sa bansa kung saan nanggaling ang itim na Nazareno. Ayon sa kanyang pagsasaliksik, nang sakupin daw ng mga Kastila ang bansang Mexico, nakita ng mga praile ang malaking pagkakahawig o pagkakatulad ng naiisip nilang Jesus doon sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga katutubong Aztec at Maya. At pinakamalapit sa mga Diyos-Diyosang ito ay ang Diyos-Diyosang si Zacatecutli. Si Zacatecutli ay isang itim na Diyos-Diyosan na pinaniniwala ang bathala ng mga manlalakbay at nagbibigay di umano ng swerte sa mga sumasamba sa kanya. Ang kwento ni Zacatecutli ay mababasa o matatagpuan sa isang sinaunang kasulatan na kung tawagin ay Codex Fejevari Mayer, na isinulat ng mga katutubong Aztec libo-libong taon na nakakaraan. Sa kasulatang ito isinasaad na si Zacatecutli ay isang Diyos-Diyosan na nagtataglay ng krus sa kanyang likuran, na ang krus na ito ay sumisimbolo sa mga direksyon sa paglalakbay, sa hilaga, sa timog, sa silangan at sa kanluran. Ang kanyang nakaunat na kamay ay nagpapakita ng kanyang kontrol o kapangyarihan sa mga direksyong ito. Dahil sa pagkakahawig nito sa itsura ni Jesus, habang buhat-buhat niya ang krus na kanyang pinagpakuan, ginamit ito ng mga praile upang linlangin ang mga katutubong Aztec. Nang makarating sa kaalaman ng hari ng Espanya na si King Philip II ang balita tungkol sa mga Diyos-Diyosang sinasamba ng mga Aztec, iniutos niya na lumikha ng isang rebulto o mga rebulto na katulad ni Zacatecutli, pero dapat ay may bahid ng anyo ni Hesukristo. Ang utos na ito ay hango sa doktrina ng sinkretismo, isang paniniwala at taktikang pagano kung saan pinaghahalo ang paniniwalang pagano at Kristiyano upang pag-isahin ang dalawang relihiyon sa isang bagong paniniwala. Ayon sa Wikipedia, ang kahulugan ng sinkretismo ay ganito: in the first few centuries after the death of Jesus, there were various competing Jesus movements. The Roman emperors used syncretism to help unite the expanding empire. Social conversion to Christianity happened all over Europe. It became even more effective when missionaries concurred with established cultural traditions and interlaced them into a fundamentally Christian synthesis. Sometimes old pagan gods, or at least their aspects and roles, were transferred to Christian saints, such as when Demetrius of Thessaloniki inherited the role of patron of agriculture from Demeter, and the Eleusinian mysteries after the latter's demise in the 4th century. Ang Diyos-Diyosan nila'y di maaasahan. Isang punong kahoy na pinutol sa gubat, nililok na mga dalubhasang kamay, at pinalamutihan ng ginto at pilak.
minartilyo at pinakuan upang hindi mabuwal. Ang mga Diyos-Diyosang ito'y animoy panakot ng ibon sa gitna ng bukid at hindi nakapagsasalita. Pinapasan pa nila sa kanilang balikat sapagkat hindi nakakalakad. Matapos marinig ang kwento ng mga Diyos-Diyosang sinasamba ng mga Aztec, nag-utos si King Philip II ng Espanya na gumawa ng 3 imahe o rebulto ni Hesukristo base sa larawan ng Diyos-Diyosang si Zacatecutli. Matapos gawin ang mga imahe, ipinag-utos ng hari na ilipat ang mga rebultong ito sa Mexico na noon ay tinatawag na Virreinato de la Nueva España. Pero sa kasamaang palad ay hindi nakarating ang mga rebulto sa kanilang destinasyon dahil ito sa isang malakas na bagyo na sumira sa barkong nagdala rito. Ayon sa alamat, ang isa sa mga rebultong ipinagawa ng hari ay inanod ng rumaragasang ilog at nakarating sa isang maliit na nayon na kung tawagin ay Oaxaca. Ang mahimalang pagdating nito sa Oaxaca sa kabila ng bagyo ang nagtulak sa mga paganong naninirahan doon upang sambahin nila ang rebulto. Ang naturang rebulto ay tinawag na El Señor de Otitlan sapagkat ang nayon ng Oaxaca ay nasasakop noon ng bayan ng Otitlan. Sinamba ng mga katutubo ang imaheng ito at ayon sa kasaysayan, ipinapahid nila sa larawan at sa mga paa ng rebulto ang kanilang mga panyo bilang gamot sa anumang karamdaman. Ayon sa pagsasaliksik ni Ginang Araneta, ang kaugalian ng pagpapahid sa translasyon ay posibleng nanggaling sa gawaing ito. Noong 1930, ang nasabing rebulto ng El Señor de Otitlan ay sinira at sinunog ng isang grupo ng mga bandido. Ngunit maswerteng nahukay ang pugot na ulo nito sa lugar na pinagsunugan at ngayon ay nasa pag-iingat ng mga deboto sa nasabing nayon. Habang sinisira ng mga konkistadores ng Espanya ang mga templo at mga Diyos-Diyosa ng mga Aztec sa Mexico, pinilit na mga praile ang mga katutubo roon na maging mga alipin. Marami sa kanila ang pilit na pinagtrabaho sa mga construction sites para magtayo ng mga simbahan. At upang patuloy silang makasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ipinakuha ng mga praile ang ilang mga parte ng mga Diyos-Diyosa nila at inilagay sa altar ng mga simbahang kanilang ipinatayo upang nang sa gayon ay makasamba pa rin ang mga paganong Aztec. Isa sa mga bahagi ng Diyos-Diyosang inilagay sa altar ng simbahan ay ang mga bahagi ng Diyos-Diyosang si Tezcatlipoca, isang Diyosang itim na sinasamba ng mga katutubo na tinawag na mga praile na Señor del Veneno o Lord of Poison. Sa paglipas ng panahon, ang mga bahagi ni Tezcatlipoca ay tinawag na Cristo Negro. Ayon sa artikulong inilathala ng AncientOrigin.net, Spanish missionaries, when they attempted to convert the Mesoamerican peoples to Christianity, even identified Tezcatlipoca with the Christian God to adapt Christianity to the native culture because Tezcatlipoca, like Yahweh, was considered to be omnipotent. Ang nasabing Cristo Negro ay kasalukuyang matatagpuan sa Cathedral of Mexico City na isa sa pinakamalaking katedral sa buong mundo. Noong 1595, dinala naman ng mga praile ang isang itim na Kristo sa bayan ng Esquipalas sa Guatemala at inilagay ito sa isang sagradong lugar kung saan sinasamba ng mga katutubong Maya ang kanilang itim na Diyos-Diyosan na si Ecchua. Sa pag-aakala ng mga katutubo na magkapareho lamang ang kanilang Diyos na si Ecchua at ang Diyos ng mga praile dahil parehong itim ang mga kulay ng mga ito, sinamba na rin ng mga katutubo ang itim na Kristong dinala doon. Sa kasalukuyan, ang itim na Kristong ito na sinamba ng mga Maya sa Esquipalas ay dinarayo ng napakaraming Katoliko sa Latin America at itinuturing na spiritual center of Central America. Pinapasan nila ito para dalhin sa ibang lugar. Pagkatapos ay ibabalik sa kanyang lalagyan. Mananatili ito roon at hindi makikilos. Dalanginan man ito'y hindi makakasagot, ni hindi makakatulong sa panahon ng bagabag. Mapapahiya kayong lahat na nagsasabi sa punong kahoy
ikaw ang aking ama, at sa bato, ikaw ang aking ina. Mangyayari ito pagkat ako'y itinakwil ninyo, sa halip na kayo'y maglingkod sa akin. Ngunit kung kayo ay naghihirap, hinihiling ninyo sa akin na iligtas ko kayo. Nahan ang mga Diyos-Diyosan ninyong ginawa. Tingnan natin kung kayo'y maililigtas nila. Malapit na naman ang pista ng itim na Nazareno. Ilalabas na naman ang itim na imahe ng sinaunang Diyos-Diyosan sa kanyang kinalalagyan. Ililibot siya sa bayan para pagkaguluhan. Kailangang bantayan siya ng mga taong malalakas dahil tiyak na hindi niya maililigtas ang kanyang sarili kapag siya ay pinagkaguluhan na ng mga tao. At muli siyang ibabalik sa kanyang dako pagkalipas ng prosesyon. Doon ay dadalanginan at tatawagin siyang Ama ko, katabi ng isang babaeng rebulto na tinatawag namang Ina ko. Ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa ay pilak at ginto na gawa ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit hindi sila nagsasalita. Mga mata ay meron sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig, at wala mang anumang hinga sa kanilang bibig. Silang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasabaan ng kanilang mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng mga napopuot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos.